interesado dito, umutang. Meron ba kayo dito? Gusto nyo umutang, pwede na naman. Gagamitan nyo siya ng home. Yan, kung gusto nyo talaga ng friendly user na handheld, ito maganda talaga to. Siyempre, sobrang dami na games to. Almost 3,000 games na siya. Dito mo malalaro yung mga PSP, PS1, family computer, Sega Dreamcast. Diyan na lang, halo-halo sila, Game Boy. Ngayon, dinagdagan ko na ng games to. Pwede mo na rin malaro yung mga Nintendo games na mga sinauna. Game Boy, Game Boy Advance. Tuturo ko sa'yo kasi only games na ito. Tuturo ko na lang sa'yo kung paano pag-download ng games. Lahat ng mga bagong Mario, ito pa rin naman. Pinaka-latest na Mario malalaro mo pa rin dito. Nice. Sa mga ganitong Nintendo Switch Lite. Yung pala yung purpose ng Nintendo Switch kung bakit siya in demand at mabenta sa mga tao, no? Dahil sa interaction games. Pang family bonding kasi ito eh. Grabe, no? Ganito. Pangkalahatan talaga siya. Kung gusto niyo talaga mag-bonding na magpapamilya, ito dapat ang binibili mo. Isipin mo kahit wala kang PS5, meron ka lang neto, para ka naka PS5 na rin. Mas maganda kung meron kayong Steam account, so pwede nating i-sign in dito, i-transfer na natin yung mga games sa account ninyo. Speaking naman sa mga gustong magpa-swap kuya, or magpa-swap ng gaming console to gaming console, ganun. Siyempre, unang-unang, dapat dalhin nyo yung unit na papaswap nyo, lahat na. Para kang may dalang computer or laptop, pag ito yung mga gamit-gamit mo. No? Libre na rin yung games. Libre na rin yun. No? Bahala na kayo kung anong gusto ninyong games na palalagay rito. As long na meron kami sa listahan namin, lalagay natin yan. Punuin natin. Sa mall, hindi kayo mabibigyan ng libreng games. Hindi. Mas maganda naman ganito yung hobby mo kaysa yung mag-scatter. Aray ko. Aray ko. Ito yung Bridgeway mga pangs. Tapos ito yung parang pinaka-sentro ng Green Hills. Tapos ito yung information. No? Ngayon papunta doon is dito. Nandito na tayo sa Green Hills. Ayan. Dito lang. Tapos yung escalator. Pataas. Tapos ito lang. Big Game Shop. Okay, so today mga pangs is mag-update tayo dito sa Big Game Shop ng mga gaming handheld. Kung interesado kayong bumili at gusto nyo pumunta dito, gusto nyo makita yung mga binibenta nila dito mga pangs, interesado dito, umutang. Meron ba kayo dito? Gusto nyo umutang, pwede na naman. Gagamitan nyo siya ng home credit, G-Gibbs, credit card. So sa home credit nyo, sa mga brand nyo? Brand nyo yan. Pagka sinabing home credit talaga, brand nyo dapat. Ano ba yung mga brand nyo na meron kayo dito? Meron tayong ROG Ally X, meron tayong mga Unburnic, meron tayong Steam Deck, yung mga available dyan. So yun yung mga i-home credit nyo. Doon hindi pa available sa inyo yung mga Skyro. Wala, hindi pa available. Pero sa mga may G-Gibbs, sa may credit card, at sa may Pay Later, alam ko pwede na rin naman na tayo. Diba? Hindi pa namin ina-accept. Siguro malapit na. May kakaroon din naman kami. Mas maganda siguro makipag-communicate na lang kayo sa mismong Facebook page nila na Big Game Shop para sa ganun, kung may mga katanungan kayo, agad-agad kayo masasagot. And then yung mga preparation namin dito, pwede nyo na malaman din sa mismong Facebook page nila or bumisita kayo, hanapin nyo si Kayuri. So si Kayuri kasi yung mga posibleng mag-explain sa inyo kung ano yung mga pwede nyong mabili dito. Ano ba yung mga pwede mong i-alok sa kanila na mababa lang yung budget na gusto nila bumalik sa pagkabata? Kung gusto nyo bumalik sa pagkabata, gaya ko, mga 90s kids dyan. Ito yan. Wow, 90s? 90s kids. Yan, mga Unburnic. Parang naiya ako doon, 90s ka lang. 90s kids, di ba? Okay, ito yung mga games nila. Okay. Yung mga Unburnic. Ito yung pinakababa natin. Nasa 3,500 pa rin naman. 3,500. Tapos, siyempre, sobrang dami na games to. Almost 3,000 games na siya. Dito mo malalaro yung mga PSP, PS1, family computer, Sega Dreamcast. Diyan na lang, halo-halo sila, Game Boy. Sa dami ng games nito, parang kahit bata ka pala hanggang sa pagtanda mo, di mo pa matatapos yung games. May apo ka na, di mo na matatapos yung mga games nito. Grabe yun. Sunod natin to. Ito naman, ang difference lang naman nila yung model. So, ito may analog lang siya. Kaya mas mataas lang naman siya ng 500 pesos. 3,000, 500, 4,000. Sa games naman, parehas lang. Parehas lang naman sila. Di ba ito yung pwedeng nilalagyan ng pwedeng i-connect sa TV? Yes, diba? Pwede rin yan. Basta bumili na lang kayo ng mini HDMI. Connect nyo na sa TV yan. Pwede na yan. Pwede rin kayo mag 2 players dyan kung dalawa yung bibili nyo ganito. Pero selected lang yung games na pwede gamitan. Pag gusto nyo mag 2 players, pwede kasi yan eh. Pwede rin sila. Magkapasample kami mamaya kung ano yung mga pwede yung laro dito. Yes. Ito naman, itong isa. Laki yung, mas malaki siya. Unit na ito yung model na RG40XXV. So, ang price nito is 5,000 pesos. Mas malaki siya. Mas malaki screen niya. Compare mo naman dito. Laki talaga. Tingnan nyo.
Pag inopen mo to, RGB na yung gilid nito eh. Ito. RGB yan pag inopen mo yan. Sumunod, dito naman, ayaw mo ng horizontal, ito naman naka-vertical naman. Ay, sorry, mali ta data. Ito yung horizontal, ito yung naka-vertical. So ito dalawa yung mismong analog. Analog niya, dalawa. Same na din sila ng price nito. 5,000 din naman siya. Sa games niya, parehas din sila. Pare-parehas lang. Pare-parehas lang na. Kumbaga, pare-parehas din nila kung sa pagtanda nila, di pa kaya tapusin. Hindi nyo makain tapusin yan. Imposible matatapos nyo yan. Alam nyo naman siguro yung games dati, napakahirap din ang laro nila. Hindi yung parang adventure lang. Hindi, sobrang hirap dun. No? Ito yung mabibili nyo dito ng budget nyo lang talaga mapangas. Kumbaga, hindi nyo na kailangan pag-ipunan, matik yung kaya nyo itong bilhin na. Kung gusto nyo lang talaga maglaro sa mga ganito. Pero may mga open ka ba dito na pwede mong pakita yung... Pwede. Ito. Open natin to. Yeah, PSP, PlayStation 1, Nintendo DS, meron din pala siya. Nintendo 64. Yung iba hindi ko na nga alam dyan. Ito, alam ko Dreamcast to. Ayan, Atari, Atomisave. Pero ano yung kadalasan nilalaro mo dyan? Syempre, PS1. PS1 tsaka SNES. Sa PS1, ito mga laro niyan. Breath of Fire, yung mga Crash Bandicoot, Dino Crisis 2, Gran Turismo, Grand Theft, syempre hindi mawawala yun. Grand Theft, no? Syempre, yung mga, dito na yung mga iba, yung mga Mario games, Pokemon, ang mga luma, dito siya. Yung mga lahat ng mga laro ng bata sila, no? Nandiyan. Yes, dito na yun. Yung tipo bang magbubulakbul ka para na makapaglaro ng mga family computer. Grabe, ganun ako dati. Talagang pinapalo pa ako nun dahil tumatakas ako sa eskwelahan. Ito. PS Vita. Yan. Yes, hindi pa rin mawawala to eh. Gawa to ng Sony, PlayStation Vita. Mga ibang mga kabataan ngayon na gusto nilang balikan din yung mga, yung lumabas na PlayStation 5, mga Uncharted. Malalaro mo rin kasi rito yon. Mga Sonic, mga Metal Slug, dito kasi pa rin kasi yan. Sa Metal Slug? Yes, meron pa rin yung mga Mortal Kombat. Yung, parang gusto nilang simulan ulit sa dati kung paano ba nagsimula yung game na ganito. Touchscreen to, Vita, so meron siyang game na ginagamitan din ng touch. Karamihan ito mga adventure, no? Yes, yung mga games ito. Tapos yung mga ganito is parang bihira na lang talaga yung ganyan. No? Kasi as in bihira na lang. No? Oo, kasi ito mga in-order pa sa Hong Kong to madalas eh. So pag walang stock sa Hong Kong, wala rin tayo mabibenta na. So sa ganyan, ilang piraso pa mayroon kayong ganyan? Ako, limited na lang. Wala nang 10 pieces ngayon. Pero may umorder na kami kaso delay kasi nga wala rin stocks na nakukuha. Pero once naman na nagkaroon naman ito, kasi pinipili rin namin kasi kung ano yung maayos talaga eh. Hindi pwede yung basta-basta lang kuha kami ng kuha. Kumbaga sa games yan, talagang marami din yung games. Maraming games kasi dito, hindi lang PS Vita malalaro mo rito. PSP tsaka PS1. Pwede mo na laruin. Ngayon, dinagdagan ko na ng games to. Pwede mo na rin malaro yung mga Nintendo games na mga sinauna. Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Family Computer, tsaka Super NES. Kumbaga, nilagyan ko na rin yan. Free na yun? Free na yun. Oh. Tapos ito pa maganda. Tuturo ko sa'yo kasi only games na ito. Tuturo ko na lang sa'yo kung paano pag-download ng games. Gamit lang ito. Ito mismong unit. Hindi ka nang gagamit ng PC. Isipin nyo dito mga pangsaw, once na bibili kayo dito, is ituturo na sa inyo lahat ni Kuya Yuri. Kumbaga, ang binabayaran nyo dito is yung service niya, yung after sales niya. So, once na nakabili kayo dito, pwede kayong bumalik dito para magpaturo ng dapat yung matutunan sa mga gaming handheld na nabili nyo rito. Ganyan kagandahan dito. Ang ganda kasi dito, pag bili mo, hindi ka na babalik para magpalagay ng games. Kasi pag magbabalik ka ito, magbabayad ka pa nun. So ako, libre na lang. Aray ko. Ikaw na. Aray ko. Ikaw na magda-download niya, ikaw pa mapipili mismo dito. Sobrang dami. Angas na. Yan yung maganda doon. Basta dito ka bumili, ha? Ayan, so magsimula na tayo sa mga Nintendo Switch. Nintendo Switch, grabe, mapabata, matanda. Talagang naglalaro ng mga Nintendo Switch. Yes. As in, ito yung mga Nintendo Switch Lite, no? Kung saan ito yung... Nintendo Switch Lite. Ano yung mga posibleng pwedeng maglaro niyan? Or ano ba yung posibleng nilang malaro sa Nintendo Switch Lite? Nintendo Switch, pag sinabing Nintendo kasi, andyan yung unang-unang papasok sa isip natin. Mario. Mario yun talaga. Mario talaga. So, exclusive na talaga sa kanila yung Mario, Zelda, Pokemon. Yan. Pag sinabi mong ganyung games yan, talaga sa kanila na yan. Animal Crossing, yan, sa kanila rin yan. Lahat ng mga bagong Mario, ito pa rin naman. Pinaka-latest na Mario, malalaro pa rin dito. Nice. Sa mga ganitong Nintendo Switch Lite. Meron kayong brand yun, di ba? Meron kami mga brand new, may second. May mga modified din. Speaking of modified, kung gusto nyo talaga na may games ng kasama, is meron din naman sila dito. Kung gusto nyo na may games na Nintendo Switch Lite,
pwede kayo mag-message sa kanilang FB page kung interesado kayong bumili para sa ganun, kayo na may pagtransa o kayo na may pag-usap. Mas okay yun. Di ba? Punta sila dito. Punta, yung mas maganda. Punta na lang kayo rito. May pag-chismisan kayo, no problem. Wala nang problema yun eh. Basta wag yung buhay ng iba. Ang price range ng Nag-range naman to sa 6,000 pataas. yung modified is sa presyo nun, kayo na talaga mag-message sa chat na lang kayo. Kaibahin ng switch light is mas malaki screen nito. Siyempre, pag sinabi mo ng OLED, mas maganda ang kulay ng display nito. Yun, Sa mga ganitong unit. Pwede mo lang connect sa TV to. So, pwede ng 2 players to kasi natatanggal na yung controller nito. Ayun na siya. tatanggal. So, pwede siyang gawing 2 players. 2 players agad kasi 1 tapos 2 na kaagad eh. So, complete ka package naman to. So, gagamitin nyo na lang to pag Pagdating naman sa mga ganito nyo, is kompleto to lahat. Kompleto yan. Kompleto Kompleto yan. Ayan, tulad niya, Mario. No Mario, naglalaro siya ng Mario. Nakakaaliw yung maglaro ng Mario. Ewan ko lang kung sa ilan sa inyo na hindi pa nakapaglaro ng Mario. Oo, posible yun. Posible yun. Siguro pinanganak ka ng 2010. Pinanganak kasi yung 2010. Pero ngayon, bago na siya. Bago na. Ayan. Ganda yun, ganda ng graphics. Oo, kasi OLED na siya. Hindi pa rin talaga lumalayo tong Nintendo Switch compare mo sa mga handheld natin ng mga Steam Deck tsaka ROG Ally. Ito pa rin talaga. Ito pa rin. Di ba? Kasi ito pa rin naman talaga yung ginagamitan ng interaction eh. Interaction games. Yung mga saya, mga exercise, sports. Yeah, sports para ayun yung ano niya, ayun yung advantage ng Nintendo. Okay, so tamang chill ang laro nyo, okay ito. Tsaka yung pang interaction games, yun yung pinaka ano pala dito sa Nintendo. Mabenta talaga sa Nintendo yung interaction games talaga. Ano yung mostly sa interaction games na kadalasan nilalaro? Yung sports. Yung Nintendo Switch Sport ang title nun. Andun kasi mga soccer, tennis, pwedeng mag-volleyball, andun din Saan yung parang ikaw talaga Ikaw talaga mag-control nun. Ikaw talaga. Parang nag-connect mo sa TV, hawak mo itong Joy-Con. Kung meron ka nga nabibili rito yung, halimbawa, sa tennis, meron tennis racket, ikakabit mo yung Kasi gano'n lang, gano'n lang. Alam nyo. Yun talaga. Yung pala yung pinakamaganda rito sa Nintendo Switch, yung nakakapaglaro ka ng interaction games. Yes, makapag-exercise ka na rin doon. The same time, pawis ka talaga nun. Meron din naman kasi talagang game dito, pang-exercise talaga. Galing sa Nintendo Switch lang talaga yun na yung ganun? Oo, sa Nintendo Switch talaga yung mga ganun. Meron din naman lumabas yung mga MetaQuest, siyempre. Medyo pricey na yan. Mas okay pa rin talaga to. Yung pala yung purpose ng Nintendo Switch kung bakit siya in demand at mabenta sa mga tao dahil sa interaction games. Pang family bonding kasi to eh. Grabe, ganito. Pangkalahatan talaga siya. Kung gusto niyo talaga mag-bonding na magpapamilya, ito dapat ang binibili mo, Nintendo Switch OLED or Nintendo Switch V1 or V2. Pagdating naman pala sa games niyan, ito, marami siyang games. Marami, kasi ito yung modified. So ito, tulad na ito Mapangs, ito, pulot games na Mapangs. Marami ng games siya dito. Pwede rin naman kayo makabili niyan. Pwedeng binibilan ng games. Ano ba yun? Mga game cart. Ito yung mga ganito. Yan, pwede kayo bumili ng mga ganito. Pwede na mayroon ng game. Pagdating sa mga mayroon ng games, pwede kayo mag-message agad sa kanilang FB page na Beck Game Shop at punta kayo dito sa stall nila dito sa kay Kuya Yuri AI3. Nandiyan sa description yung pinaka location nito. Check nyo na lang. Or kung mapapadpad kayo sa Shopbell Plus, 3rd floor. So, doon yung pinaka main nila. Okay? Yes. Pagdating naman sa mga price range ng without games, nasa magkano yung nagka-price range ng ganyan? Ang price range niya nasa 11,000 pataas naman. Pataas. 11,000 pataas. Dito na sa modified pwede kayo mag-request ng games dito. Pwede natin dagdagan ng mga games nito. Yun ang dami. 2.6 gig na to, meron kami available na 512 gig din. Ito marami na to eh. Pero pwede natin dagdagan niya kung gusto ninyo. Ang problema yun, libre lang yan. Pakita mo yung mga games. Sa yung mga games niya. Yung mga games niya ngayon. Pwede natin dagdagan yan. NBA yung 2K25, yan yung pinaka-latest. Grabe, wala pa ako yun Yes, yung Mortal Kombat 1, nandiyan na rin siya. Grabe yun. Jump Force, lagi nawawala yan nauubos yan sa PS4 eh. Pero rito, tingnan mo, libre na lang. Ito Mapangs, yung mga games na yan dito sa Nintendo Switch is libre na lang yan kapag dito mo binili. Pati itong Hogwarts Legacy. Grabe kayo na bahala. Kung anong gusto nyo yung games na ipalalagay natin. Ikaw na bahala nung Kuya Yuri? Kanila? Ako na maglalagay ng games niya para sa inyo. Aray ko Binubusog na kayo sa nun. Ewan ko na lang mga kapangs. Sa mga naghahanap ng mga ganitong PS Portal. Tingawag sa PS Portal. Ito yung ginagamit na pang remote play. Remote play. Halimbawa, yung may anak kayo, nag-iisa lang TV ninyo, yung anak nyo siyempre nanonood lang yan ng mga cartoons, mga Cocomelon. Gusto nyo maglaro, wala kayong monitor, ito na yung kasagutan dyan. I-open nyo yung yung PS5 nyo,
I-sign in nyo lang din dito yung account nyo. Ayan na, okay na. Nakapaglaro na Hindi sila. nyo na magagamit yung controller nyo dahil ito na mismo yung controller. Nice Tapos pag wala naman silang PS5, Pwede nyo rin magamit to. Ano Basta gagawin magsa-subscribe kayo sa PS Plus Premium. premium. Yes. So, kung saan man kayo pumunta, kailangan nyo lang ng internet doon. Tapos naka PS Plus na sila, no? Naka premium. Premium. Yun na, wala na magagamit nyo na, malalaro nyo na. Makikita nyo naman doon kung ano yung sa PS Plus Premium, makikita nyo yung mga selection ng games doon. Price range niyan. Price range naman ito, naglalaro naman to sa mga 10,000 pataas. 10,000 pataas. Brand new rin naman tayo. Brand new to slight use meron. Ito slight use lang to. Slight use to, complete to, may box din to. Yun, isipin mo kahit wala kang PS5, meron ka lang neto, para ka naka PS5 na rin. Para ka may sariling PS5. Ang ganda nga ng ng resolution. Din ito. Ganda. Ang ganda ng Sony talaga, maganda talaga ang display eh. Tinugurian to ng mga palakasan to pagdating sa gaming handheld eh. Simulan natin dito sa Steam Deck. Ang model nito, LCD. So pag sinabi mong LCD kasi, resolution niya, Full HD. Tapos mapapansin mo kulay gray yung sa analog niya dito sa ilalim. Medyo mas mabigat siya compare mo sa OLED. Ang specs nito, 60 Hz naman siya, ang pinaka-maximum niya. Linux naman ng OS nito, tapos may Steam OS siya. Yan, kung gusto niyo talaga ng friendly user na handheld, ito maganda talaga to. Sinasuggest ko sa kanila kung lalo sa mga bata kasi pindot lang ng pindot yan eh, di ba? Ayun, kasi may selection pagka dito kasi may selection na talaga, andun lang yun, wala nang ibang nakakalat man mga apps. Sa pindutin lang nila, play na. Yun na. Ito kasi may sariling desktop to, desktop mode niya to. Ito yung parang PC mode niya, Linux naman ang OS niya. Okay Ayan, gustong bumalik sa gaming mode, click mo lang yan, babalik na siya yan doon. So, doon na siya maglalaro. Nice. Yun yung version 1. Version 1 LCD. LCD. Price range yan kuya, baka malami price range nito, naglalaro sa 18,000 mga pataas. Pataas. Kasi kung bakit nagka-price range, kasi depende yun sa gig, ganyan-ganyan. Kasi depende kasi kung ano yung available nila ditong gig. Magbabanggit sila ng gig na wala naman sila dito, so mas mahirap na. Kaya mas maganda mag-mess ka sa kanilang FB page na Bake Game Shop. Pinaka the best yung gawin nyo. Ayan, nasa gaming mode na siya. So makikita nyo na yung mga games dyan. Andyan yung mga selection. So hindi na kayo maliligaw dyan. Ayan, click na lang kayo ng click. Grabe yun, ang dami ding games na. Maraming games din yan. Ganun din, kung may request kayong games, pwede nating lagyan yan. May listahan naman tayo ng mga games niya. Pwede tayo magpalit. Mamimili na lang sila. Mamimili na lang sila talaga. Pinaka-latest niyan is etong isa. Yes. Ito na yung second version ng Steam Deck. Ito na yung OLED type. So kung mapapansin ninyo, black na yung dito sa banda sa analog niya. Ito na yung screen niya. So, kung mapapansin niyo, pag sinabing OLED kasi black is black talaga. Mas mapusyaw yung LCD kung compare niyo yung ano niya, yung ewan ko lang kung nakikita sa camera. Nakikita nila. Yun, no? Iba talaga yung pag OLED. Tsaka tingnan mo, mas malaki yung screen ng OLED. Kumbaga, makapal kasi yung bezel nito ng LCD. Compare mo dito sa OLED. Yan, mas magaan siya, mas matagal ang nito, malobat. Ito? Mas matagal malobat to. So kung bibili kayo pala mga pangas ng Steam Deck, ito pala yung mga pwede nyo mabili kung talagang gusto nyo pakunatan. Pakunatan ng battery. Ito yung pinakamakunat. Yes, tsaka... O nga pala, pagdating pala sa games niyan, mayroon kasing nag-comment kaya na paano kung nakabili na dito tapos gusto magpalagay ng games? Paano yung sistema kung gusto magpalagay ng games nito, basta galing sa amin yung unit price range ng game namin dito is 300. 300 siya. Any games na yun, pwede na lagay. Pwede na lang lagay yung mga ibang games tulad ng mga bago ngayon. Spider-Man 2, Last of Us 2, Expedition 33, meron na rin tayo ng Expedition 33. Sa mga bibili naman kuya, paano kung sakali, anong gagamiting Steam Deck account? Sa default namin, syempre lalagay namin muna yung account namin. Mas maganda kung meron kayong Steam account, so pwede nating i-sign in dito, i-transfer na natin yung mga games sa account ninyo. Parang hindi nyo na gagamitin yung account namin. Mas maganda yun, ako na bahala doon. Grabe, pwede. Price range ng ganito? Price range nito, naglalaro siya sa 28,000 pataas. Kasi yung mga ganyan, meron silang mga slight use or may second hand. Depende yun sa sa nagsuswap, nagbebenta. Saka sa availability. Minsan bumababa, minsan tumataas. Depende rin talaga sa puhunan namin tsaka magkano namin nakuha. Siyempre sa condition din ng unit. Sa condition din. So kung mapansin nyo naman sa condition na tumapas, talaga namang okay na okay. Okay na okay talaga siya. Yun, para kang may dalang computer or laptop pag ito yung mga gamit-gamit mo. No? ROG Ally tawag sa kanya. Gaya ng sinabi ni Tapangs, parang PC na rin talaga to, laptop, gaming laptop.
So, ang kagandahan nito, syempre, pwede mo nang ilagay lang sa bag nito. Magaan lang siya. So, pwede ka na mag-gaming. Kasi pag laptop naman talaga, napakalaki talaga yun. Napakalaki talaga, men. Ang hirap kasi na gamitin ng laptop pang gaming ka. Pagka nasa labas ka. Oo. Tsaka kagandahan dito, ito kasi mga pangs, hindi lang talaga to pang gaming ang purpose nito. Pwede mo rin siyang gamitin kapag nagtatrabaho ka like sa office nyo. Yes. Diba? Sa office, kung ang teacher ka, kung yan, pwede rin naman yan. Okay, kung nag-work from home ka, pwede ito. Ito na lang. Kasi, kabitan mo lang ito ng docking station, pwede mo lang pwede mo lang i-plug dito yung TV or PC monitor, tsaka mouse and keyboard, pwede rito. Ano yung pwede nilang isaksak yung sa mismong charger or palobat na pwede isaksak? Pag full charge na, tanggalin na yung saksakan, ganun. Okay lang din naman kahit na naka-charge siya na Ginagamit? na ginagamit meron tayong tinatawag parang na laptop parang battery care naman to mga to. Meron din yan. Diba, naka-optimize lang siya sa 80%. So, hindi siya magpo-full charge, di ba? Ganun naman ginagawa ng para maalagaan yung battery ng mga ganun. Ganda yun maganda. Hindi siya yung tuloy-tuloy pag 100% tuloy-tuloy yung charge. Hindi na ganun yan. Pag bumili sila ng mga ganito, libre na rin yung games. Libre na rin yun. Bahala na kayo kung anong gusto ninyong games na palalagay rito. As long as meron kami sa listahan namin, lalagay natin yan. Punuin natin. Alam niyo mga pangs, sa mall hindi kayo mabibigyan ng libreng games. Hindi. Kasi sa mall, syempre, pag bibili ka talagang brand new lang naman talaga pag sa mall. Di ba? So, ganun yung... So, ikaw rin magsiset up nun talaga. Complete package na. Once na bumili ka ng mga ganito, meron ng games na kasama, tapos goods yung unit, tapos tuturuan ka pa kung sakaling may mga gusto ka pang malaman pagdating sa gaming handheld na yan. Pwede rin kayo mag-request ng games. Kung halimbawa, mag-chat lang kayo kung ano yung mga request games ninyo. Pag wala ako, pwede natin i-download yun. Di ba? Walang problema. Price range yung kuya para... Price range nito, nasa 25,000 pataas na. Pataas yan. Depende yan sa gig, sa condition, depende sa pagkuha nila. Ganun na sila bumabase dito mga pangs. Kasi mas mahirap naman kasi na para magbibigay lang tayo lagi ng isang presyo, tapos pupunta tayo dito na nababago. Alam nyo kung bakit? Kasi siyempre nabenta na yung dating napanood nyo, tapos panibago ulit. Depende yun sa nakuha nilang presyo. Hindi sila pwede mag-stable doon sa presyo lagi nyo nakikita kasi posibleng maubos at magkaiba yung presyo ng pagkabili nila. Kasi depende. Eto, meron sila dito, yung Legion Go. Mas malakas pa sa laptop at computer nyo. Hindi naman. Depende sa laptop o depende sa PC na meron kayo. Like kung mag-range lang kayo ng mga PC nyo is mga nasa 30 to 40, mas lamang pa rin to. Basta naman, sa mga ganito naman, sa lahat ng gaming naman, depende sa settings yan. Depende sa settings talaga. Depende na lang din yan kung saan prepare ninyo Kung laptop talaga malaking screen na hindi nyo na kailangan bumili ng monitor, o kung gusto nyo naman na talagang handheld talaga siya, ito talaga. Mas better talaga, mga ganito. Kasi laki na naman ng screen nito. Laki, tapos ito pa yung 2K. parang 2K resolution to Ano ba yung mga posibleng pwedeng gumamit nito? Para kanino yung ganito? Ito sa mga laging busy sa trabaho nila na wala silang oras sa bahay nila. Mas may oras pa sila sa labas. Ito na yung kailangan ninyo. O kaya may oras pa kayo, mas malaki pa yung oras ninyo, mahaba pa yung oras niyo sa trabaho. Mas maganda naman ganito na yung hobby mo kaysa yung mag-scatter. Aray ko. Aray ko. Once na bumili ka nito sa mga sinasabi mong mall, walang kasamang games. Pero dito, once na binili mo yan, may brand new, may slight use, may libre pang games. Diba? Tsaka dito, ang binabayaran dito after sales. Kumbaga, pag uwi ninyo, gagamitin nyo na lang talaga. Wala na ibang setup. Price range yan, kuya. Price range ito, 36,000 pataas. Yan. Mas maganda, mess po kayo sa kanilang FB page ng Bake Game Shop. Mas okay yun. Okay? Ngayon ko lang, siguro pangalawa ko na ipapakita sa inyo to kung napanood nyo na yung video kung saan bumili nga ako mga pangs ng Legion Go na ganito. So, ngayon mga pangs is ito yung Legion Go S. Ito mga pangs, napansin ko para siyang katulad ng mga ROG Ally. Kung mapapansin nyo mga pangs, napakita ko na nga to sa inyo, tapos white siya. Ayun, nakita nyo Legion. Ongas no? Tapos ang ganda dito mga pangs, makikita mo talaga yung pinagkaiba niya dun sa Legion Go. Mas malaki yung display nito. So explain mo nga dito kuya anong meron dito sa Legion Go S. Legion Go S. Ito naman ito yung bago lang to sa vlog natin. Ito kinaiba naman niya sa una. Although mas malakas pa rin naman talaga yung sa resolution niya, mas mataas pa rin talaga sa una. Pero yung processor nito, Z2 na. Z2. So binabaan yung resolution, mataas yung processor. Parehas sila ng RAM. Tapos yung tracking pad niya, ito na, pinaliit na. Mas maliit na. Tinan mo yung tracking pad nito. Ang laki ng tracking pad niya. Kaya so hindi na rin pwedeng tanggalin yung controller niya. Di natatanggal. Kumpara dito, natatanggal dito. Para na siyang ROG Ally. ROG Ally. Steam Deck.
Kasi ito, pinakonti na yung buttons niya. Kasi napakarami sa unang version. Ito na yung button niya na natira extra. Tingnan natin. Dalawa na lang yung extra. Compare mo naman dito, tapos meron pa sa gilid. Ayan, Tapos meron pang scroll dito. Ngayon, ito na lang. Ito naman, pwede mo siyang ilak kasi yan. Ilak mo ganyan para hindi masyado mapindot. Ito naman, pwede yan kasi yung Steam OS to. Steam OS. Pwede na siya, capable na siya maging Steam OS siya. Yung battery niya. Yung battery na ito, tumaas na rin. Tumaas. Mas mabilis. Mas makunat na ang battery nito compare mo sa unang labas. Gano'ng kataas yung battery Yung battery niya kasi nasa ano na eh. Nasa, kung hindi ako magkakamali, nasa 55.5 watt-hour na. Dito Ito. kasi 49.2 watt-hour to eh. So parang mas makunat talaga sa. makunat. Depende Depende kasi sa games na nilalaro nyo. depende Depende sa sa games. paggamit ninyo. Pwede ka naman maglaro ng habang naka-charge to. Lalo na pag di naman may iwasan, 100% na siya. Pwede naman tanggalin kung gusto mo naman. Pag full na. Pero yun nga, na-optimize naman siya. Pwede naman kasi i-set lang ng 80 hanggang 80% yung So hindi siya pinaka-full charge nasisira, na, hindi siya masisira. Hindi masisira. Okay, yun yung talagang magandang purpose mga boss, Yes, no? So once na bumili ka ng mga ganito na Legion Go, Lenovo Legion Go, S and Go, is parang ito na talaga yung pwede pang trabaho, pwede pang laro, 'di ba? So ito yung mga to, matataas yung mga specs, 'di ba? Kung sa budget mo naman, basehan sa budget mo, kung meron kang naiipon na pera na pambili dito, mas okay. Lalo sa mga ganito, gaano kaganda or gaano kalakas tong Legion Go. Pag sinabi mo kasi yung Zato na, mas stable na yung gameplay mo rito eh. Pero hindi mo naman halos mapapansin yun. Depende na lang din talaga sa game na nilalaro. Sa tamang setup, tamang settings. Yan. Pati nga ako nito, ganito yung itsura niya mga pangso. Yan, tapos umiilaw na, RGB na rin yung mga ilaw sa gilid niya. RGB na rin talaga siya, no? Price range nito kaya, kung may idea ka na sa ganito? Dito nasa ano naman to, nasa 40. 40 yan. Slight use yung complete yan. Actually ito wala pang 2 months old daw eh. May nasa akin pa yung resibo niyan. Yung original receipt niya nasa. Speaking naman sa mga gustong magpa-swap kuya or magpa-swap ng gaming console to gaming console, ganun. Siyempre, unang-unang dapat dalhin niyo yung unit na papaswap niyo. Lahat na kung ano pwede niyong isama doon. Pagdating niyo dito, i-check natin lahat yan. Kung kami ba magdadagdag or kayo ba magdadagdag. Depende naman kasi yan eh, sa bundle niyo. Steam Deck. Yes. Tapos isaswap nyo dito sa ganito. Pwede naman yun. Posibleng magdadagdag kayo dito kasi depende yan sa kung naka-LCD lang kayo tas ganito. Siyempre, mas mataas naman yung presyo nito kumpara dito. Kumbaga ito pang daily use, pwede ito. Daily, tama talaga yan. Pang daily use, tamang-tama kasi sa pang daily use. Kasi yung mga pang Facebook, may mga web browser din naman siya. Puno na yung storage nyo rito, ayaw nyo i-delete, lagay mo rito. Pag gusto mo laruin ulit, ibalik mo lang din doon. May choices naman kayo. Gusto nyo SD card, ang ilagay natin, pwede rin naman yun. Mas okay, available din naman tayo. Kaya so, hanapin nyo na si Kuya Yuri. Kung hindi si Kuya Yuri, si Jake Cyrus. So, depende, lagi naman si Kuya Yuri dito. Kailan ba mo? Monday. Yung Monday. Monday lang wala siya dito. Then the rest is, nandito siya. Yun